pangalawang BP. Hi guys! Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video guys, nandito po kami sa mga kamanggahan dahil galing pa lang po kami ni Papa Bits sa school ni Chrislyn. Ayan, Chrislyn! Kinuha namin po siya. Alas 4 na. Saka lang po kami lumabas ng bahay dahil napaka init talaga. Kung hindi lang po kami susundo kay Chrislyn, hindi kami lalabas ng bahay kasi sobrang init po. Kaninang umaga, bago pa po tayo magtrabaho, nag-BP muna tayo. Ayun. Sa unang video ko sa intro, yun po yung unang result ng BP ko. Pagkatapos yun, kumain po tayo, tapos nagtrabaho. Tapos yun, nag-BP tayo ulit. Yun na po yung pangalawang resulta. 120. Basta hindi ko na po natatandaan kasi yun nga, hapon na kasi ano pa lang yun kanina, mga banda alas 7 pala yung oras. Tapos yun, pagkatapos kong maglaba, hinatid namin si Sia sa school nila, iniwanan lang. Tapos binalikan na lang namin mga banda alas 11, diretso hatid ng pagkain ni Chrislyn. At pagkatapos po, pag-uwi namin, ayun, nanghalian na po kami. Hindi na po ako nag-video dahil parang nagkakandugula lang po tayo. Ayan, hinintay lang namin po dito si Papa Bits dahil nagpagasolina po siya. Pero andyan na po, padating na. At ngayon, nagdiretso po kami, galing sa school ni Chrislyn, nagdiretso po kami sa merkado. Bumili po ng ulam namin ngayong hapon. Nandito na po kami sa bahay. Medyo maaga pa naman. Mamaya na po tayo magluto ng ulam para sa hapunan. Linabas ko na muna yung ayan si Bon. Linabas ko, tingnan nyo. Nag-ano po siya. Gusto pong makawala. Yan, tingnan nyo. Gusto talaga niyang pumunta. Pag nakawala ito, malayo yung yung pupuntahan. Kasi parang si Bon, naghahanap ng kasiping na naman. Parang aktibo po siya. Nakakita pala siya ng doon, ng aso. Kaya agresibo siya. Agresibo. Gusto niyang puntahan. Agresibo si Bon. Bon, behave ha. Behave. Maganda po yung yung mga damo ngayon dahil libil-libil lang po yung pagtubo. Yun yung dalawa na nandun na sa malayo. At saka thank you pala sa nagbigay ng pambaon namin bukas ni Dian pagpunta ng Cebu. Mamaya na pong madaling araw po kami aalis ni Dian. Siguro magigising kami mamaya mga alas 3 ng madaling araw dahil maliligo pa kami, magbibihis. Saktong-sakto lang yan. Pag alas 4, nandun na po kami sa labas, sa eskina. Maghihintay pa kasi kami ng bus na dadaan. Siguro naman madali lang po yung biyahe dahil hindi naman po yan traffic. Madali lang pong makakadating ng Cebu. Try po namin magbiyahe bukas ni Dian. Ubos ng tinda? Nagtinda ka? Bon! Luna! Dali!
Malalaman po natin bukas kung makatuntun po kami ng si inyo. Pero hindi naman po kami siguro mawawala. Sabi pa nga ni Adrian, pag marunong lang magbasa, makakaano po tayo, makakarating. Sundin lang po natin yung itinuro ni Jing kung paano makapunta doon. Bus at saka taxi yung sasakyan namin. Yun nga, dito, kailangan maaga ka pang maghintay ng bus dahil 2 oras po bago ka makarating ng Cebu City. Thank you, ma'am or tita. Sa bigay mong blessing. Hindi ka talaga nakakalimot. Nagugulat na lang po tayo na merong nagchat-chat po sa atin na ganun. Thank you po sa mga nagsusubaybay ng mga videos ko araw-araw. At nagsusuporta sa munting channel namin ni Papa Bits na kahit lang naman po ako yung hayaan na lang po natin si Papa Bits. Hindi natin mapipilit si Papa Bits. Pero hindi naman po sa ayaw niya na magbablog. Ayaw lang niya talaga. Na siya magpakita ng ng camera. Andun sa kwarto katapos po naming katapos niyang maghatid ng mga estudyante. Tapos kumuha, ayun, babalik yun sa sa room. Sa room niya. Yun, magpapa-sounds. Yun lang naman po yung kaligahan ni Papa Bits. Yung magpa-sounds. Mabuti na lang na lumipat po siya. Dinala yung speaker niya dun sa kwarto. Doon na po siya nagpapa-sounds. Mag-ano pa lang yung oras. Aray, ibon. Alas 5. Alas 5. Alas 5:30. Medyo medyo maaga pa. Pero tingnan nyo, alas 5:30 na, pero yung sikat ng araw nandyan pa. Maliwanag pa Nandito sa sa likuran. Yan. Ang dali lang po ng oras, ang dali. Kasusundo lang namin ni Papa Bits kay Crislin, alas 4 yung labas. Yan, alas 5 na pasado. Saka nag-snack naman po yung mga bata dahil bumili po tayo ng tinapay. Nag-snack muna. Saka si Adrian nga pala, nag-ano pala siya sa sa main city, sa Cebu din. Nag-try po siyang mag-email dun. Yun, nag-reply kaagad sa kanya. Sabi niya, grabe ko in-email siya kaagad ng CTU Min. Bukas exam niya sa CNU. Yung sa psycho. Psycho yung yung course. Tapos, yung sa CTU naman, March 6. Pero, ang nakakabuti po is online. Online po yung exam niya sa CTU. Bukas, talagang magpupunta po kami sa CNU. Mga 2 oras daw yung, depende lang kung ilang oras daw ang ibigay sa kanya, kung 1 oras or 2 oras. So, bali, parang mga 1 araw po kami bukas sa city ni Dian. Kakapagod naman ito si Bon. Hindi na po ni siya nakakaya si Bon na hawakan kasi po siya. Nakakawala kay siya. Dahil si Bon makisig. Yan po guys, si Bon kasi Tumakas siya. Tapos nag-stop siya. Tapos nahuli ko. nahuli mo?
At si Sansan nga pala, wala po siyang klase ngayon. Nagpahatid po siya doon sa isang beach kasi ano nila ng kanilang grupo. Naligo sila ngayon ng dagat. Hinatid po ni Papa Beach doon. Malapit lang naman po na pinaliguan yung kung sino po yung nakakakita nung naligo kami na meron pong umaagas sa may kawayan na tubig, yung dyan lang po malapit. Nandun po yung mga kagrupo nila, sabi ni Papa Beach. Nag-celebrate po sila sa kapananalo nila. Sa nagsasabi po na wag itali si Sibon, hindi naman po siya na tali talaga. Pinapasyal naman din namin, inilalabas-labas. Yun nga lang, hindi pwedeng tanggalin yung tali ni Bon kasi si Bon hyper. Mapapagod ka talaga. Di katulad ni Luna at saka ni Shaira, isang tawag lang babalik. Si Bon, tawag ka ng tawag, papalayo. Tapos po siya sa tao, lapitin. Baka makuha. Hindi na makabalik. Makuha. Kasi gusto niyan, maglakad lang siya palayo. Tapos bumalik naman, papunta naman doon sa bukid. Doon naman sa unahan sa bukid, may Hey! Shaira! May marami po doon na mga aso. Humahabol sa tao. Kakatayin siya doon. Kaya yun, hindi namin po pinapalabas ng na walang kasama or hindi nakatali. Man. Hyper din yan. Pareho kay kay Bun. Tatalian ko din yan, tatalian. Iaano ko kay Bun, itatabi. Yuwe. Tingnan nyo. At siya nga pala about po sa pagpapa-finishing namin. Sa next week pa talaga mag-uumpisa dahil yung trabahador meron lang tinatapos na trabaho din. Timing naman po yung magpapa-finishing po kami, may trabaho po siya. So sabi niya next week na lang at okay lang naman yun dahil yung pang-finishing po na lupa hinihintay pa namin kasi ngayon mahirap daw ng lupa na pang-finishing, maghanap kasi wala daw baha, walang masyadong nakukunan ng lupa na pang-finishing, nahihirapan po sila. Meron lang po pa silang naipon na mga 12 ka sako, yung sako lang na pang yung pang siminto. So dadagdagan pa nila. At aray. Agoy, matutumba kita. Sakto lang po yun, hanggang sa makapaumpisa na po kami, makakaano na po sila ng ng lupa pang finishing. Kasi yung inano lang muna namin 50, tapos kung halimbawa hindi namin po inaano yung binibigla-bigla pag order, syempre ayaw pag binalbaga kasi baka paro sa una marami po kaming sobra, nasasayang lang. Kailangan sakto-sakto lang yung kung magkano pa yung kailangan nila, yun po yung orderin natin, hindi yung sa Tagalog yung tigda tinitigda. Para pareho nito, ayan, marami pong nasayang na graba namin. Ang mahal pa naman ng sako niyan. Yan yan. Kung ipunin po yan, yan.
Ipunin po yan pa mga siguro mga 4-5 sako pa yan. Yan, maraming basura. Maraming basura gawa yan ni ni Sia. Tinatapon yung mga basura. Kunin mo yan. Kunin mo yung mga basura, oh. At ito naman, yung mahogany, at tamang-tama lang po yan sa next week. Maano na po siya. Parang masisison. Diyan lang po namin ipinalagay dahil naarawan dyan. Kasi bagong gabas yan, gabas. Bagong chinso. Mahogany. Mahal yung mahogany na kahoy kaysa sa kaysa sa ito, niyog. Yung niyog madaling madaling magka-bukbok tulad ng min house ni Jing. Binukbok lang yung 50K. Yung dating to sa extension, yung linagay po diyan ni Sir Regan. Siya naman po yung nag-ayos nitong extension. Jimelina po yun, Jimelina. Tapos wala naman pong Jimelina, ang available lang po mahogany. So yun na lang. Aray. Tayo ni Bon. Dadala po tayo ni Bon. Lika pasok na tayo, pasok na yan. Wala na yung araw. Papalubog na. Pasok na dahil mag-aano na po tayo. Mamumuriga. Magluluto na po tayo para sa hapunan. Kasi sabi nila kailangan daw kuno yung gagamitin na lupa para pang finishing, yung pinong-pino, at saka hindi po pwede yung lupa na galing sa dagat dahil nakakaano daw ng paano daw sa steel bar, yung parang kinakain yung bakal. Hindi daw mabuti kung sa dagat galing dagat na lupa yung gagamitin sa pang finishing. So bali nahihirapan din yung nagtitinda, sabihin na lang po natin yung taga hardware. Nahihirapan po din silang ng graba. Kasi kung graba ganito, inaano po talaga yan, inaag-ag. Kung bibili naman po tayo ng ganito, iaag-ag lang kami, yung magtatrabaho po yung mag-aag-ag. Malaking bawas kasi yung bato hindi naman po yan magagamit sa pag-finishing. Kasi finishing nga parang kung sa timbang malaking bawas. So kailangan po talaga yung pinong-pino na lupa, at yun, may kamahalan nga yung sako. Kasi yung graba, yung po namin bili, tag 40 yung sako. So yung sako ng finishing nasa 85 na po. Imagine yung 85 sakos na 85 yung isa, ilagay natin sa 50 ka sako, na po yun, 3,400 yata. So kung magkulang, magdadagdag ka na naman. So yun, nagpa-deliver muna tayo ng nagpa-deliver muna tayo ng 50 na wala naman po pa i-deliver kasi yun nga iniinsakto pa nila, at saka timing naman po na hindi po kahapon sila mag-umpisa sa next week pa. So sakto-sakto lang yun. At mahirap din daw manguha ngayon ng gagawing pang finishing dahil El Nino, walang ulan. Puro bato yung nila nakukuha, walang baha-baha daw. Kasi parang sa sapa yung yung pagkukuha ng mga lupa na pang finishing, wala namang baha-baha, puro bato yung nakukuha. Okay lang yun dahil naman po bukas Miyerkules na, timing lang naman po na hindi pa po sila nag-umpisa dahil yun, may lakad po kami bukas ni Adrian. So medyo walang mag-aasikaso. Kung si Papa Beach lang, hindi naman po yan kaya. Kaya nga bukas may meeting po. Asa man?
Oh! Hay, Chichay! Hinahabol ni Chichay. Chichay! Bukas nga, may meeting po sila siya. Sinabihan pa ako ng tita yan dahil magra-graduate na daw po ito. Pag-usap-usapan kung ano yung mga Guys, kailangan. meron akong sasabi sa inyo. Ano yun? Meron ako po. Merong ka ano? Wrong. Wrong? Merong ka? Asan? Binigay ng test paper mo? Gay! Ay, nahulog guys, nahulog. Sorry po, nahulog. Binigyan po sila na naman kaninang ng Chucky. 5. Ayun, wala na. Wala na yung Chucky. Inubos. Nag-ubos? Nanghingi lang. Tapos si Papa Bits, isa lang hiningi, tapos sabi mo inubos. Yan ang siya nyo. Basta Chucky, hindi yan papabukasin. Kaya hindi muna tayo makaka-attend ng meeting ni Sia, pero sabi ko kay tita yan, i-update na lang po niya ako sa GC. At saka magkikita pa naman kami kinabukasan. Wala pong klase si Sia bukas. So si Chrislyn meron. Hindi ko yan papa-absinin. Sabi ko kay Papa Beach, papasukin mo lang po si Chrislyn. Wag mo na lang papag-anuhin, wag mo na lang talian ng buhok dahil hindi marunong. Sabi ko papaghidbanin na lang. Ano naman po bukas nila, timing naman po na ano nila bukas, feeding. Tapos yun, sabi rin sa group chat na hindi pinapadala ng baon na kanin dahil yung feeding po nila magluluto ng kanin tapos magpapansit. Yung pinapadala lang po sa kanila kutsara at saka baonan para sa pansit. Timing, hindi hahatiran ng pagkain si Chrislyn dahil meron po silang feeding bukas. So, bukas update na din po kayo kung ano po yung resulta ng lakad namin ni Dian, at saka ma-update din po kayo pag nakapag-umpisa na po kaming magpa-finishing. So ngayon, yun na nga, magluluto na po tayo. So ayan po guys, yung lulutuin po natin na ulam is baboy. Mag-aadobo po tayo ng baboy dahil medyo matagal-tagal na po na hindi po tayo nakakapagluto na po ng baboy. Puro na lang po tayo isda. Tapos manok. Mag-adobo po tayo kasi pag may natira, pwede pa po kaming magbaon. Matigas. Kasi mano po yung kutsilyo ko mapurol. Wala po ako ditong hiniwa naman po ito doon sa merkado pero kailangan pa din hiwain dahil malaki pa siya. Hiwain pa natin ulit ng ganito lang kalaki na para po siya dumami. At saka po guys, parang nashock po ako sa presyo ng baboy. Kasi last na pagbili ko ng baboy is 280 pa lang yung kilo. Ngayon guys, alam nyo kung magkano na po? 340. Tapos, pag buhay yung baboy na binibinta, mura lang yung bili. Kasi may baboy po doon ni Mama Walin sa Tabuylan.
parang malaki na daw, mahirap po nang ibiyahe papunta rito. Hindi na kaya ng ano daw, ng single, at kung makarga naman sa single, kawawa yung baboy dahil yun nga mainit yung panahon, baka pagdating po dito is matigok. Tapos meron po kaming kinuntak na sasakyan, sana yung may sidecar. Hindi naman pwedeng pumunta doon dahil hindi rehistrado. Tapos mapapamahal pa yung yung bayad. Siyempre, magpapagasolina ka, babayad ka sa driver. Yun. Mahal na nga yung pagkain ng ng baboy. Tapos problema pa yung pagkuha ng baboy ni Mama Walin doon sa Tabuilan. Kasi malayo yun. Mga 2 oras din bago ka makarating doon. Namroblema tuloy sila kami kung paano makuha yung baboy doon, dahil yung sasakyan talaga magbabayad ka. Tapos hindi kinakailangan na isa lang tao ang pupunta doon. Ay nako, puro na lang po natin ito naiisip na problemahin. Na na si Mama Walin sa utos ng utos na kunin doon. Hindi lang madali. May nakausap po kami kahapon. Yung may sidecar dito, nakargahan ng baboy. Dito lang, hindi daw siya pwedeng pumunta ng Tabuelan dahil yung motor niya hindi rehistrado. At hindi rin kakayanin sa single lang dahil yung baboy magiging kawawa daw dahil sa init ng panahon. Iwan ko dyan kung paano mapupunta yan dito. Malapit na pong umuwi si Mama Walin. Malapit na. Pero hindi lang nga siya magtatagal dahil 10 days lang po yung bigay na bakasyon. Nagbakasyon pa. Pero okay lang naman dahil sagot naman ng amo niya yung pamasahe. Grinab na lang po ni Mama Walin. Tapos na po tayong maghiwa ng karne. Yung susunod po natin yung maghiwa ng sibuyas at bawang na habang po tayo nakasaing. Ayan. Nakasaing na po tayo. Inano ko lang yung kurtina, ibinaba. Dahil pag nakikita po ako ni Luna at saka ni Shaira na palakad-lakad dito, inaano yung kinakabkab yung salamin. Kaya binaba ko yung yung kurtina na para hindi nila ako makita. Iwan ko si Sansan kung may pasok na sila ngayon. Pero may pasok naman po sila ngayon. Pinaka-rest na yun. Naligo sila ng swimming pool. Nag-celebrate po sila. Ngayon lang po yun umalis na mga
tanghali, sumabay sa amin ni Papa Bits nung maghatid kami ng pagkain doon kay Chrislyn. Tapos nagpa-drop tayo sa CIS. Tapos naghintay kay Papa Bits. Oh my gosh! Umapaw po siya. Buti na lang hindi namatay yung gas. Yung apoy. Wala, yung apoy. Yung bigas. Umapaw po, umapaw, umapaw. Sukarin natin, sukarin na para yung tubig pumailalim kaagad. Yun po yung uso noon. Pag yung kanin nakakulo na, kailangan sukarin yung kanin na para po yung sabaw is pumailalim kaagad. Tapos hayaan munang nakabukas. Pag medyo wala na po yung sabaw, medyo tuyo na tingnan sa ibabaw, saka na lang natin takpan. Pero sa iba, sa akin naman iba, basta nakaganyan na yan, pwede lang takpan, itagilid lang yung takip, yun. Iba lang version po sa pagluluto, sa pagsasaing. Tapos sa una, yung sanaw, kinukuha pa namin yan. Tapos hinihigop, linalagyan po namin ng asukal. Masarap. Sa una, yung bigas na kami mismo muna nagbabayo bago masaing. Napakabango po. Mabango yung sanaw sa bagong giling na bigas. Iniinom po namin yun. Lalo na pag umaga. May nakahanda. Sinasadya yun ng lula ko. Pag yung lula ko po yung nagsasaing, sinasadya po niya marami yung sabaw ng kanin. Kasi pag kumulo na, katulad niyan, kinukuha na po yung sanaw. Tapos, pinapainom po sa amin. Depende kung kung asukal yung gusto, lalagyan ng asukal or lalagyan ng asin. Ako, mas bit ko po yung may asukal. Sarap po siyang inumin. Pang daw yun, sabi ng lula, pang himasma. Ganun. Tapos minsan din, pinapadidi sa bibi. May tawag pala nun, pinaka-am ng bigas. So, mayroon po akong pamangkin doon noon na puro lalaki. Lalaki yung kapatid. Bali, 4 sila, puro lalaki. Ngayon, ang lalaki na po. Mga lang po yan, mga sanaw or Kasi umuso naman po yung bigas na ginigiling. Tapos, linalagyan po ng munggos. Naluhan ng munggos, tapos pinapagiling. Tapos yun, linuluto, parang sirilak. Pero linuluto yun na, siya, parang malabnaw, na madididi ng bata. Yun ngayon, ang lalaki nila, mga bata. Mga barako. Pero wala na po mga tatay, nanay na lang. Mga first cousin ko po. Mga barako po sila, mga barako. 4 po silang magkapatid. Pero kami naman, hindi po kami nakadidi ng Kasi breastfeeding po kami kay nanay. Ako din, breastfeeding. 7 anak ko, breastfeeding po sila. Pero, hindi naman po yung sorry po. Hindi naman po lumalaylay yung didi natin.
Silang lahat po, 7 anak ko. Breastfeeding. Pero si Ate Sixi, nakaano nun, nakadidi sa tsupon mga kasi mag-anak ako kay Ate Sixi, parang hindi po ako dinatnan, parang diretso hindi po tayo dinatnan na parang pag edad ni mga 5 months siguro si Ate Sixi. Iwan ko basta parang hindi tayo dinatnan, diretso. Pag mga 8 months siguro, 8 months. Basta pag 1 year old ni Ate Sixi, July 18 po si Ate Sixi. Pagka July 17 naman, magbe-birthday kinabukasan si Ate Sixi, 1 year old. Manganganak naman po ako kay Mama Walin. Yun. Sila po yung parang magka sa buwan kasi si Mama Walin 17, July 17, 1991. Oh my gosh, may tumatawag. Mama Walin tumawag. Basta magkaano po sila sa buwan. Magkasama si Mama Walin at saka si Ate Sixi. Si Ate Sixi 1990, si Mama Walin 1991. July, pareho July. Magluto tayo ng ulam. Adobo po. At ayan, hindi natin kinakailangan na gumamit ng mantika. Iuna lang po natin yung baboy. Pahagasin natin. Hagasin yung waray. Hagas. Ihahagas muna yung karne. Ayan po, medyo na po yung karne natin. Medyo nag-brown. Na lang po natin yan hanguin. So, diretso na lang po natin ilalagay yung bawang. Halo-haluin hanggang bumango yung bawang. Tapos, lagay natin yung sibuyas. Yan, naamoy na po natin yung ng sibuyas at saka bawang. Lagyan po natin siya ng suka.
Version ko lang po ito ha na pag-aadobo. Hindi po tayo nagmamagaling. Version ko lang po sa pagluto. At saka meron po tayo dito durog na paminta. At nahalo na naman po natin siya. Yan. Meron na po siyang sabaw nang dahil sa suka. Lagyan din. Siyempre, adobo may tuyo. Pero na-try ko na po din mag-adobo na suka at asin. Sukat asin lang po yung gamit pag adobo. Ganun pa rin ang lasa. So, ayan, nalagyan natin ng tuyo. Takpan lang muna natin. Pakuluin, hintayin lumambot yung karne. Ayan na po yung adobo natin. Adobong baboy na kailangan haluin kasi yung ibabaw medyo paputi pa. Hindi kasi naaabot sa pagkulo. Lagyan po natin ng kunting asukal. Kunting asukal, guys. Para mag-agaw yung timpla ng tuyo at saka asukal. Tapos, syempre, lagyan po natin ng dahong laurel. Magkalat pa yung laurel ko, guys. Hindi naman po ito marumi. Sayang. Sayang yung 10 pesos yung balot. Tusukin natin ng kubyertos kung malambot na po yung karne. Tusukin. Yan. Tutusok na po siya. Natutusok na. Ibig sabihin, malapit na pong maluto. Na timing naman po magpapasundo na si Sansan. At yun, magkakasabay-sabay po kaming kumain. Luto na yung adobo namin. So, siyempre, pagluto na yung kasunod is kakain. Yan, kailangan na nating patayin yung apoy. Maglagay na po tayo sa lalagyan para ilagay sa misa. Nakahanda na po yung hapagkainan namin. Ayan, saktong-sakto lang. Padating na po sila Papa Beach at saka Sansan. Kasi yan po yung ulam natin. Hindi natin pinawalaan ng sabaw. Hindi natin pinatuyuan. Kasi yan po yung kailangan ng mga bata, sabaw. So, ayan, nandito na po si Sansan. Dumating na po. Ayan, basa kay naligo. Basa. Muna na lang po kaming kumain dahil naliligo pa si Sansan. So na pong kumain ni Papa Bits.
Kuha daw natin eyeglass at dito ta. Eyeglass. Yung eyeglass daw niya. Okay, pray. Sino? Na. Then we the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and we thank you for your mercy, Christ, O Lord. Daddy God, I provide food for nothing to eat daily. Natin to. Yan, kainan na po na naman, guys. Ano? Sabaw? Sabaw siya? Ano man? Sabaw. Kaslin. Sus. Ito nahulog ko ah. Kaslin. Sura. 50 yan. Sina. Sabaw. Sige, sabaw na lang nila. Naman sa bubig. Meron pa kami dito na tirang gulay na puso ng saging. Sinakaon. Ako rin magpipiraw. Walang klase. May klase. Walang klase. Ikaw na attend meeting. Kaya rin magkamo klase, ikaw na attend. Anong atin? Mamamate ka kung anong meeting. Nung ipapablo. Ako na. May lakad namon buwas ni Tito Dian. Saka paggawa. Magpa-enroll ako. Ano? Magpa-enroll ako bukas sa inyo. Nalangin ka to. Nalangin ka ba? Ano to ni mo? Examen sunod? Si Tio? Yung campus. Ito yun. Ano nga course? Statistics. Statistic daw yung sa CTU. Bukas, psycho. Psychology. Psychology. Dapat na. Bahala na si Lord kung asan kapasa. Dapat tuloy lang kami kumadto. Tawag kayo. Nabaybay litin, ano ni mong tekam? Paan? Veterinary medicine. Veterinary? Yan, veterinary naman sa sa baybay liti. Kung saan po siya pala rin at kung saan muna. Wala kung magkasabay-sabay. Kung magkasabay-sabay guys, sabay-sabay niyang papasukin yan. Ito ano, bye-bye. Yan ang March Kung saan ba din 29. nakilubas ka? March 29 results. Ano? Yan, bye-bye. Baybay? Mm-mm. March 29? Tapos si Tio, May 30. Dito itong Result. kitiin nyo. Wala post about ito. So, March 29 mauna pala sa baybay liti. Makapasa ka. Abot pa. Gusto mo yung eskwela. At gusto daw niya po dito sa Cebu mo, mag-aral. Saan daw ko nagpapala rin, sabi ni Chrislyn. Mabuti yung sa CTU kasi online. Tapos sa March 6, 8:30 pa ba? 30? 8:30. Aga. 30 daw sa umaga. Sabay kita. Meron naman po siyang laptop na gagamitin sa online. Hindi niya pwede gamitin yung computer ni Jing dahil yung video cam yun? Ano? Video cam. Yung video cam ni ni Jing, hiniram noon ni Mighty Mang, hindi pa sinawali. Ewan ko kung nandyan nandun pa.
Panuloy ko lang. Gusto ako pa. Ah! Ay, minsan kami ng baboy, minsan pinipan. Ano? Ay. Man. Yan. Hindi nakatukad. Binigay ni Sansan yung dukot. Gusto ba din siya gusto kay kuya? Kaon. Baso-baso. Ang luwag ah. Yan, kainan po guys, kainan. CCTV po, guys. Idak, sirayo at sa tingin ko nito. Hmm? Sirayo tingin sa kantuan. Tatakloban. Oo, harayo. Pinakamabalik nga dito siya. Oo, ano ito? Bas may klase kang bumato. Yung president ko anak. Pag hidban nala, ayaw nala pagbutok. Ako hidban. Nalindo. Pa city kami ni Yan na. Buwas. Isang ni Tito Diana ati ini. Parang oras. Alas 7 iya. Sam. Malapit kami ni di. Kagawang pala. Di masulod. Ayaw daw pumasok ni Creselin. Dahil aalis ako. Bakit ba? Dala ko ba yung pangalan nyo? Hindi ka pwede mag-absent. Mangan to. Timing naman si Sia, walang pasok pero may meeting. Yun lang. May kutsara, Chrislyn. Kutsara.